Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Nagsisimula ang pelikula sa US, 10 taon na ang makalipas matapos ang zombie apocalypse. Karamihan sa mga naglalakad na patay sa mundo ay natuyo na at naging parang mummy, at ang mga natitirang tao ay nakapagtatag ng maraming pamayanan, nagsisimula ng dumami muli. Ang bagong henerasyon ng mga kabataan ay nasanay na sa mundong pinamumugaran ng mga zombie. Sina Hope at Iris, magkapatid na babae, ay lumaki sa bagong mundong ito. Nawala nila ang kanilang ina noong zombie crisis, 10 taon na ang nakalipas, at ang kanilang ama ay tumakas kasama nila patungo sa kalapit na kampus ng unibersidad, kung saan unti-unting naitatag ang isang komunidad ng 10,000 tao na tinawag na Umaha. Sa paglipas ng mga taon, natuklasan nila ang dalawa pang pamayanan ng mga nakaligtas, ang Portland at ang Civic Republic. Para mabuhay, ang tatlong pamayanan ay bumuo ng isang alyansa na nangakong magkaisa at sama-samang magtatag ng bagong sibilisasyong pantao laban sa salot ng mga zombie. Ngayon, habang naghahanda ang Omaha para sa taunang Disaster Memorial Day, nagpadala ang Civic Republic ng si Colonel Koblik para sa isang magiliw na pagbisita sa Omaha sakay ng isang armadong helicopter, kasama ang 12 ng sundalong may dalang bala. Para mag-iwan ng magandang impresyon, nagtungo ang kapitan ng seguridad na si Felix at ang kanyang representante na si Hawk sa hangganan upang salubungin sila. Makalipas ang ilang sandali, umakyat si Colonel Koblik sa entablado upang magbigay ng talumpati sa ngalan ng Civic Republic. Pinuri niya ng mataas ang estratehikong pakikipagtulungan sa pagitan ng dalawang lungsod, pinagtibay ang pagpapalakas ng kalakalan sa hinaharap at pinasigla ang pagpapaunlad ng rehiyonal na ekonomiya. Matapos ang opisyal na pananalita, nagpasalamat siya sa dalawang magkapatid dahil kamakailan lang, ang kanilang amang siyentipiko, si E. Bennett, ay nagpunta mag-isa sa Civic Republic at nakapagbigay ng malaking ambag sa pananaliksik sa antibody ng virus ng tao. Ngayon, magkasamang namumuhay sina Hope at Iris, ngunit patuloy silang nakikipag-ugnayan sa kanilang ama sa pamamagitan ng fax. Dati, ang mga mensahe ni E. Bennett ay laging positibo, ngunit ngayong umaga, bigla siyang nagpadala ng mensaheng nagsasabing hindi naligtas ang kanyang kalagayan. Habang naguguluhan pa ang magkapatid kung ano ang gagawin, nadiskubre ng dalawang kaklase nilang lalaki, sina Silas at Elton, ang kanilang sikreto. Sa kabutihang palad, maganda ang kanilang samahan, kaya bumuo sila ng grupong 4. Kinagabihan, lumapit ang dalawa kay kapitan ng seguridad na si Felix para humingi ng tulong. Ngunit iminungkahi nito na manatili muna sila at huwag kumilos dahil kulang pa ang impormasyon at ang padalos-dalos na hakbang ay maaaring makasama. Kaya't umalis ang magkapatid sa apartment ng Inis, ngunit sa daan pa uwi ay nasalubong nila si Koblik. Nang marinig ni Koblik na hahanapin ng magkapatid ang kanilang ama, ay binigyan niya sila ng isang top secret na mapa ng laboratorio sa New York kahit alam niyang maaari siyang managot dito. Mukhang sinadya ni Koblik na bigyan ng dahilan ang magkapatid upang lisanin ang Omaha. Hindi ito napansin ng mga inosenteng magkapatid at sa halip ay masayang umuwi para matulog. Nang magising sila, nakatanggap sila ng isa pang masamang balita mula sa kanilang ama. Sinabi ni A. Bennett na lalong lumala ang sitwasyon sa laboratorio at kailangan niyang humingi ng tulong. Pinakiusapan din niya ang mga anak na itago ito at huwag ipaalam sa komite at kay Felix ang kanyang kalagayan. Dahil wala silang magawa, napagdesisyonan nilang ikonsulta ito sa dalawa pa nilang kaibigan. Nagkasundo ang 4 na kabataan, nag-empake, at lihim na umalis ng Omaha sa likurang daan, handang maglakbay ng 1,000 kilometro ng paakyat sa layuning iligtas ang kanilang ama. Sa paglalakbay para iligtas ito, muling naalala ni Hope ang gabi ng unang mangyari ang sakuna 10 taon na ang nakalipas. Noong araw na iyon, siya at ang kanyang ina ay nakipagtalo sa isang buntis na babae dahil sa isang sasakyan. Dahil sa matinding emosyon, binarilang buntis ang kanyang ina. Nang makita ni Hope ang ina niyang duguan, dinampot niya ang baril at binaril din ang babae. Ang insidenteng iyon ang naging dahilan ng pagiging matatag ni Hope sa paglaki. Pagkaraan ng magdamag na paglalakbay, unang nakatagpo ng tunay na zombie ang grupo. Si Iris ang unang umatake gamit ang sibat, gustong magpakita ng halimbawa sa iba. Habang pabugso-bugso niyang itinutusok ang sibat at inuulit ang mga teknik ni Felix mula sa klase, tinarget niya ang ulo ng zombie. Sa kasamaang palad, nagmintis siya at naipit ang sibat sa lig nito.
Ngunit itinuro din ni Felix ang backup plan kapag pumalya, tamaan ang sensitibong bahagi ng zombie. Ngunit kulang sa lakas si Iris kaya hindi pa rin niya ito napabagsak. Pagkatapos ng sagupaan, nagawa ni Iris na itulak ang zombie sa kanal gamit ang bigat ng katawan niya, ngunit siya rin ay nahulog. Nag-aalala ang mga kasama, agad silang tumalon pababa upang tulungan siya. Doon, nakita nila na napigilan ni Iris ang zombie sa ilalim ng patay na puno. Agad namang lumapit si Hope at tinanong kung nasaktan ba ang kapatid. Pinulot ni Iris ang sibat at tinangkang tapusin ang zombie, ngunit kinabahan siya. Matapos ang mahabang pag-aalinlangan, hindi niya ito natapos at sa halip ay nasuka sa ibabaw ng zombie. Agad kumalat ang kakaibang amoy, kaya umatras ang lahat ng hindi natatapos ang zombie. Kahit nakakatawa, nagkaroon sila ng karagdagang karanasan sa pakikipaglaban. Pagkatapos nito, nadiskubre ni na Felix at Huck na tumakas ang apat. Nagmadali silang nag-empek upang habulin ang mga ito, ngunit ilang sandali pa lang mula nang umalis sila, biglang nagdala si Colonel Koblik ng malaking grupo ng mga zombie papuntang Omaha. Habang abala ang Omaha sa pagtatanggol, inilunsad niya ang biglaang pag-atake at tuluyang sinakop ang komunidad. Samantala, walang kamalay-malay ang apat na kabataan at nagpapahinga pa sa kalagitnaan ng biyahe. Binuksan ni Iris ang lata ng peaches upang punan ang gutom habang nagkukwentuhan kay Silas. Si Hope naman ay nagsasanay mag-bowling gamit ang bola at kahon bilang laro. Samantala, si Elton, na nakabihis ng maayos, ay kinukuhanan ng litrato ang isang zombie na nakahiga sa lupa sa loob ng 10 taon, ngayon natakpan na ng damo. Umabot na ng 2 talampakan ang damo sa ulo nito, ngunit gumagalaw pa rin ang mga mata na nagbigay kay Hope ng kilabot. Akala ni Silas ay interesado si Hope sa agham, kaya ibinahagi niya ang kanyang pananaw tungkol sa apokalipse. Anya, ang mga dinosaur ay nabuhay sa mundo sa loob ng 200 milyong taon at inabot ng kalahating milyong taon bago tuluyang nawala. Kung ganoon, ang tao na nabubuhay pa lang ng kalahating milyong taon ay posibleng mailabinlimang taon na lang bago tuluyang maubos. Sa loob ng 15 taon, mawawala na ang sangkatauhan. Biglang sumigaw si Iris na nakatingin sa teleskopyo. Nakakita siya ng makapal na usok sa di kalayuan, parang apoy na inilarawan sa mga aklat sa heograpiya. Sinasabing ang apoy na iyon ay nasusunog na sa loob ng 1 dekada. Tinatawag ito ng mga nakaligtas bilang apoy ng araw ng paghukom mula sa lumang tipan. Ngunit ayon kay Elton, ang siyentipikong paliwanag ay nagsasabing galing ito sa isang tire disposal center. Bago ang apokalipse, libo-libong toneladang goma ang sinusunog doon na umaakit ng mga zombie at lalong nagpapalala sa apoy, kaya't nasunog ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 dekada. Dahil sa kuryosidad, nagpa siya ang grupo na ipagpatuloy ang paglalakbay. Nang malapit na sila sa apoy, ilang kilometro pa ang nilakad nila hanggang makatagpo ng isang tuyong zombie na nakasandal sa upuang panlabas. Dahil sa pagkamausisa, dahan-dahan nila itong nilapitan upang tingnan kung kaya pa itong gumalaw. Laking gulat nila nang bumuka ang bibig ng zombie at lumabas ang mga bubuyog na agad silang tinuklaw. Nagpanik sila at nagsitakbuhan, ngunit may isa pang zombie na sumugod kay Elton. Dahil sa takot, binugahan niya ng sarili niyang spray paint ang mukha ng zombie at napaupo sa lupa sa sobrang kaba. Sa sandaling iyon, humarap si Silas na may hawak na malaking wrench, ngunit masyado rin siyang kabado para umatake. Sa halip, hinila niya si Elton at mabilis silang tumakbo palayo. Tumakbo ang grupo ng milya-milya bago nila tuluyang natakasan ang mga zombie. Nakakita sila ng isang abandonadong kubo sa malapit kung saan sila nagpasyang magpalipas ng gabi. Para magpalipas ng oras, naglaro silang apat ng bowling sa treehouse. Habang naglalaro sila, bigla nilang narinig ang ungol ng isang zombie. Nang tumingin sila sa ibaba, nakita nila ang kalbong zombie na binigyan ni Elton ng e-makeover kaninang umaga. Para labanan ang zombie, naisip ni Hope na gumamit ng kalbong bowling ball. Tinarget niya ang kalbong ulo ng zombie at ipinukol ito, ngunit nagmintis siya at dumaan lang ito sa mukha ng zombie na halos kalahati ng mukha nito ang natanggal. Dahil wala nang isa pang bowling ball, nagpa siya ang grupo na huwag na lang pansinin ang nakakainis na zombie. Nakakita sila ng Monopoly game sa treehouse at naglaro hanggang gabi bago natulog. Habang lahat ay mahimbing na natutulog at naghihilik, si Hope ay paikot-ikot sa higaan. Sa huli, bumangon siya, sinindihan ang isang stuffed toy gamit ang lighter, at itinapon ito pababa.
Gaya ng inaasahan, naakit ng ilaw ang kalahating mukhang zombie at lumipat ito sa isang tabi. Bumaba si Hope mula sa treehouse dala ang kanyang sibat. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbaba, nanghina ang kanyang mga binti at nahulog siya sa lupa, dahilan para bumalik ang zombie. Hindi naglakas loob si Hope na umatake at patuloy siyang umatras. Bigla siyang natapilok sa isang hukay at parehong nahulog doon ang zombie at siya. Sa kritikal na sandali, hinawakan ni Hope ang gilid ng hukay at tinapakan ang mabuhok na dibdib ng zombie bilang tulay para makakyat siya pabalik. Nang makita niyang naiwan sa hukay ang zombie, pinulot niya ang kanyang gamit at bumalik sa treehouse para matulog. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating ang grupo malapit sa apoy. Nagkalat ang mga zombie sa paligid. Nang mapagtanto nilang delikado ng sumulong, nakakita sila ng tennis court at nagsimulang magplano ng estratehiya. Matapos pag-aralan ang mapa, natuklasan nilang may paliparan sa malapit. Plano nilang gamitin ang bakod ng paliparan upang makaiwas sa karamihan ng mga zombie at matagumpay na makatawid sa apoy. Samantala, natagpuan ni na Felix at Huck ang zombie na pinabagsak ni Iris at walang tigil nilang sinimulang sundan ang mga bakas. Sa huli, nakarating sila sa lugar kung saan nagpahinga ang grupo kagabi. Gusto ni Felix na magpatuloy sa pagsubaybay, ngunit nag-aalala si Huck sa kanyang kalusugan. Ipinilit niyang humanap muna sila ng silid at magpahinga roon sa gabi. Pagsikat ng araw kinabukasan, ginising agad ni Felix si Huck at ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Samantala, ang mga batang hinahanap nila ay ginamit ang hamog sa umaga bilang takip at tahimik na pumasok sa lugar na pinamumugaran ng mga zombie. Sa tulong ng mga bus na nakapaligid, nakalusot sila ng ilang daang metro nang hindi napapansin ng mga zombie. Habang papalapit na sila sa pasukan ng paliparan, unti-unting naglaho ang makapal na hamog at naamoy sila ng mga zombie. Agad silang napalibutan. Napilitan silang tumakbo at nakakita ng isang lugar na may pinto. Mabilis silang pumasok at isinara ito ng mahigpit. Pagkatapos huminga ng malalim, tahimik nilang sinuri ang paligid at napagtanto nilang napapaligiran sila ng mga nagliliyab na gulong. Malinaw na mahaba pa ang tatahakin nila para makatawid sa apoy. Matapos obserbahan gamit ang binoculars, nagmungkahi si Elton ng isang maaasahang plano sa pagtakas. Kung may isang tao na aakyat sa bubong at patutunugin ang tornado siren, maaakit nito ang karamihan sa mga zombie. Makakalusot naman ng ligtas ang iba, ngunit maaaring magsakripisyo ang tutunog ng alarma. Agad na tumutol si Iris sa plano, ayaw niyang isugal ang sinuman sa kanila. Lumapit si Hope upang pakalmahin siya, saka hinikayat ang lahat na magpahinga muna. Pag-uusapan nila ito kinabukasan. Ngunit ng gabing iyon, bumangon si Hope ng palihim at naglakad papunta sa liwanag ng apoy. Maliwanag na balak niyang maging pain at isakripisyo ang sarili. Biglang nagising si Iris sa tunog ng radyo. Napatingin siya at napansin niyang wala na ang kanyang kapatid. Sa mga sandaling iyon, nakarating na si Hope sa gusaling may alarma. Gamit ang radyo, tinawagan niya si Iris at hiniling na makipagtulungan sila upang makatawid sa lugar. Nagising din ang dalawang lalaki. Nang marinig nilang ginagawa ni Hope ang bagay na gusto nilang gawin pero hindi nila nagawa, nakaramdam sila ng hiya. Si Iris, na labis ang pag-aalala sa kapatid, ay gustong sundan ito, ngunit sinabi ni Hope na pinahiran niya ang sarili ng dugo ng zombie para makapasok sa gusali at sa proseso ay nakaakit siya ng maraming zombie. Kapag lumapit sila ngayon, tiyak na kamatayan lang ang aabutin nila. Tutunogin niya ang alarma upang maialis ang mga zombie, at ang kailangan lang nilang gawin ay tumakbo pasulong, iyon na ang pinakamagandang gantimpala para sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin ito, patayin na sana niya ang radyo at nagsimulang umakyat sa gusali. Bago siya umalis, humingi siya ng ngiti kay Iris at binigyan siya ng magandang ngiti ng kanyang kapatid. Pagkatapos nito, nagsimula ng mag-empake ang tatlo bilang paghahanda sa paglalakbay. Si Silas, kahit siya ang pinakamataas at pinakamalakas, ay sobrang takot na halos maihi sa pantalon. Para makaiwas sa direktang sagupaan sa mga zombie, kinuha niya ang lahat ng bagahe at naglakad sa hulihan. Akala niya hindi na siya lalaban, ngunit hindi pa siya nakakalayo nang biglang may zombie na sumulpot mula sa makapal na hamog at parang palakang tumalon. Ang nakakatakot na zombie ay agad nagpapaalala sa kanya ng mga kakilakilabot na karanasan noong unang pumutok ang zombie virus.
Agad na pinabagsak ito ni Silas at muntik na niya itong patayin gamit ang wrench mula sa kanyang backpack. Sina Iris at Elton, na matagal nang hindi nakikita si Silas, ay agad na bumalik para hanapin siya at sakto nilang nasaksihan ang eksenang iyon. Dahil sa masikip na schedule, hindi na binanggit ng tatlo ang nangyari at tumakbo papasok sa isang opisina para makahinga. Nang makita nilang normal naman ang lahat sa opisina, iminungkahi ni Iris na maghiwa-hiwalay sila upang maghanap ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Di nagtagal, nakakita si Elton ng isang kahoy na pinto na ayaw bumukas at tinawag si Silas upang tulungan siya. Ginamit ni Silas ang lahat ng lakas para banggain ito. Hindi inaasahan, biglang bumukas ang pinto, kaya umatras silang lahat sa takot. Doon nila napagtanto na hindi pala zombie kundi sina Felix at Hawk, na sinundan ang kanilang mga bakas at nakahabol sa kanila. Nang makita ang mga pamilyar na matatanda, labis na natuwa si Iris at agad na tumalon sa mga bisig ni Felix. Sa isang tingin pa lang, napansin ni Felix na nawawala ang batang si Hope. Kailangan niyang aminin na umakyat sa bubong ang kanyang kapatid upang patunugin ang alarm at ilihis ang mga zombie sa kalsada. Nabahala si Felix at nais sanang tumakbo upang sagipin si Hope, ngunit tumanggi si Iris sa mungkahi niya. Naniniwala siyang kung lahat ay pupunta kay Hope, masisira lamang ang plano nito at baka mailagay pa sa panganib ang kanilang sarili. Nais sanang tumutol ni Felix, ngunit si Hawk, na kalmadong inoobserbahan na ang sitwasyon sa labas, ay sumuporta sa mungkahi ni Iris. Samantala, si Hope ay nagsimulang umakyat patungong bubungan habang hinahabol ng mga zombie, at habang papalapit na siya sa tuktok, hinarang siya ng isang zombie. Agad na isinara ni Hope ang sirang pinto sa harap niya, ngunit dahil sa marupok na kalidad nito, nabasag ito ng zombie sa isang malakas na kalabog. Inilapit ng zombie ang kanyang ulong parang pagong, balak siyang kagatin. Wala nang ibang paraan si Hope kundi gumapang paitaas, hanggang sa tuluyang makaalis sa zombie at marating ang bubungan na nakakandado na ngayon ang humahabol sa loob. Doon niya natagpuan ang kalawangin na alarm, ngunit sira na ang hawakan nito dahil sa tagal na hindi nagagamit. Napilitan si Hope na gumanap bilang pansamantalang tagapag-ayos at sinimulang baklasin ang mekanikal na alarm. Samantala, ang iba ay tahimik na naghihintay sa silid ng mensahe mula kay Hope. Nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Silas. Nagkubli siya sa isang sulok, patuloy na nagdududa kung makakalabas pa siya, pakiramdam niya ay naging pabigat lang siya sa grupo. Agad siyang nilapitan ni Iris upang damayan, ngunit si Silas ay nalulunod sa masasakit na alaala ng pambubuli at pang-aalipusta sa kanya noon ng mga kaklase niya. Sa kritikal na sandali, narinig nila sa radyo ang tinig ni Hope. Sinabi nitong inaayos niya ang alarm. Agad na kinuha ni Felix ang radyo, sinubukang tanungin kung nasaan siya, ngunit hindi siya pinansin ni Hope at sinabing tumakbo lang sila papunta sa exit kapag tumunog ang alarm. Siya raw ang bahalang humabol. Bago niya patunugin ang alarm, humiling siya kay Iris ng ngiti gaya ng dati, at tinugon siya ni Iris ng gitnang daliri. Makalipas ang ilang sandali, tumunog ang alarm at nagsimulang magtipon ang mga zombie. Sinamantala ng lahat ang pagkakataon upang tumakbo palabas ng silid, diretso sa takbuhan. Paminsan-minsan ay may zombie na nakakakita sa kanila, ngunit madali itong tinataga ni Felix. Pagkatapos maisakatuparan ang misyon, nagsimulang bumaba si Hope sa gusali gamit ang panlabas na hagdan. Dahil sa pagmamadali, naipit ang kanyang bukong-bukong at napilitan siyang maglakad ng paika-ika patungo sa labasan. Mabilis siyang natuklasan ng grupo ng mga zombie. Sa kritikal na sandali, napansin niyang may tangke ng langis na tumutulo sa harapan. Mabilis siyang tumakbo sa bahaging nabasa ng langis at inihagis ang lighter sa lupa. Agad na sumiklab ang apoy at naging parang pader ng apoy sa harapan niya, tinupok ang mga zombie na parang iniihaw. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtakbo, nakita na niya si Iris na naghihintay sa unahan. Papalapit na sana siya nang biglang umatake ang dalawang kalahating sunog na zombie. Wala siyang sandata, kaya instinct na sinipa niya ang isa, ngunit nadulas siya at bumagsak sa lupa, hindi makabangon. Sa sandaling iyon, sumabog ang lakas ni Iris. Nakita siyang maihawak na sibat, mag-isang nilalabanan ang dalawang zombie, at sa isang tumpak na tusok, pinasabog niya ang ulo ng isa. Ngunit sinamantala ng isa pang zombie ang pagkakataon at ibinagsak siya. Habang nasa panganib si Iris, pinilit bumangon ni Hope, dinampot ang sibat, at sinagip ang kanyang kapatid sa huling sandali. Nagyakapan silang dalawa at magkasamang nakahabol sa iba.
Nakatitig lamang si Silas habang lumilitaw silang magkapatid mula sa makapal na uso, naaalala ang mga sandaling kasama sila. Biglang nagsimulang gumulong ang tumpok ng mga gulong, tinatakpan ang tanging daan ng pagtakas. Hindi nagdalawang isip si Silas na itulak ang wire fence upang makabili ng oras para sa iba. Pagkaraan ng lahat ay makadaan sa pasilyo, binitiwan niya ito, hinayaang bumagsak ang mga gulong upang harangin ang mga zombie. Matagumpay nilang nalampasan ang apoy at nakapagkampo sa tabi ng isang magandang lawa. Sa puntong ito, muling binanggit ni Felix ang pagbabalik sa tahanan. Sa kasamaang palad, ang apat na kabataan, matapos ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ay mas determinado pa ngayon na iligtas si E. Bennett. Wala nang magawa sina Huck at Felix kundi manatili sa kanila, pinoprotektahan ang mga kabataang walang muwang sa panganib ng mundo. Pagkatapos magpahinga, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Lalong lumalim ang ugnayan ni Iris at Silas. Maingat na binandage ni Iris ang sugat ni Silas, at marahang ibinalabal ni Silas ang kumot sa likod ni Iris. Lahat ay tila perpekto. Samantala, si Colonel Koblik, nakakalabas lang ng utos na patayin ang lahat ng residente ng Omaha, ay bumalik na sa kanyang tahanan. Habang umiinom siya ng kape, may sundalong kumatok sa kanyang pintuan. Bagaman sinunod niya ang utos ni Koblik, hindi niya maintindihan kung bakit kailangan nilang patayin ang kapwa nila tao. Binuksan ni Koblik ang kalan at iba pang makabagong kagamitan, at kalmadong ipinaliwanag sa sundalo na ang kanilang lungsod, ang Civic Republic, ay may gamot, sandata, kuryente, parlamento, korte, paaralan, pabrika, at batas. Ito raw ang pundasyon ng muling pagsilang ng sibilisasyon ng tao at ang huling liwanag sa mundong ito. Ang pag-iral ng ibang mga base ay banta sa kanilang mga nakaligtas, kaya sa halip na hintayin silang unang umatake, mas mabuting mauna na silang umatake. Ngunit hindi maunawaan ng sundalo ang kanyang teorya, at naghanda na itong umalis na may madilim na mukha. Hindi inaasahan, pagkapagbukas niya ng pinto, 2 pulis-militar na agad ang naghihintay. Maliwanag na itinuring na ni Koblik ang sundalo bilang banta na kailangang alisin anumang oras. Ngunit nang dalhin na ng mga pulis-militar ang sundalo, nakaramdam si Koblik ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Kahit binuksan na niya ang lahat ng pasilidad sa bahay para sa aliwan, hindi niya mapigil ang tumulo ang kanyang mga luha. Samantala, naglalakbay naman ang grupo patungo sa New York. Nag-uusap sila habang naglalakad, habang sina Felix at Huck ay nasa hulihan. Matapos ang ilang pag-uusap, napansin nilang mas bihira nang makipag-usap si Elton sa tatlo. Marahil, mas madali nilang makukumbinsi ang grupo na bumalik sa bahay kung si Elton muna ang kakausapin nila. Biglang may madilim na ulap na dumaan sa ibabaw nila. Upang makaiwas sa paparating na bagyo, dali-dali silang sumilong sa isang abandonadong mataas na paaralan. Tiningnan ni Iris ang mga larawan ng mga kaklase na naiwan sa mga silid-aralan at bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng buhay eskwela bago ang pagdating ng apokalipse. Sa kasamaang palad, 10 taon na ang lumipas, at ang paaralan ay wasak na, parang tambakan ng basura na kinubkob ng mga baging. Hindi matiis ni Felix na makita ang mga kabataan na nalulugmok sa mga alaala, kaya't inutusan niya silang maghiwa-hiwalay sa pares upang maghanap ng mga kapaki-pakinabang na bagay. Kailangang samantalahin nila ang bagyo upang makakolekta ng inuming tubig. Nakita ito ni Huck bilang pagkakataon at piniling makipares kay Hope. Sinusubukang kumbinsihin siya na baguhin ang isip habang naghahanap sila. Ngunit halatang naiinis si Hope sa walang tigil na daldal ni Huck. Sa paglipas ng mga taon, nanlamig ang relasyon ni na Hope at Eve Bennett. Laging abala ang doktor sa kanyang mga pananaliksik, kaya't gumawa si Hope ng isang key stink bomb upang makuha ang atensyon ng ama. Ngunit imbes na pagalitan, pinuri ni A.C. Bennett si Hope at tinawag siyang pinakamahusay niyang anak. Maging ang formula ng stink bomb ay tinalakay pa nila. Samantala, magkasama sina Felix at Elton at nagtungo sa chemistry lab ng paaralan. Nakakita sila ng maraming plastik na bote para sa imbakan ng tubig. Bigla silang nakarinig ng ungol ng zombie sa labas. Nang lumabas sila, nakita nila ang mga bakas ng madugong yapak sa lupa. Agad na sinubukan ni Felix na balaan ang iba gamit ang walkie-talkie, ngunit misteryosong hindi na ito gumagana. Sa ilalim ng nakakatensyong presensya ng mga zombie, nagsimulang kabahan si Elton at sinamantala ni Felix ang pagkakataon upang himukin siyang bumalik na sa bahay. Tumugon si Elton na iisipin niya ito.
Sa pagsunod nila sa mga bakas ng dugo, napunta sila sa isang silid-aralan na puno ng mga buto, na malinaw na hindi gawa ng mga zombie. Ibig sabihin, may ibang panganib sa paaralan. Agad na umatras si Felix kasama si Elton, balak muling magsanib sa iba. Samantala, sina Iris at Silas ay nakatagpo ng ilang kalat-kalat na zombie sa gymnasium. Mabuti na lang at nakakulong ang mga ito sa isang silid at hindi makalabas. Sinubukan pa ring tawagan ni Iris si Felix gamit ang walkie-talkie, ngunit sira rin ito. Wala silang magawa kundi maghanap muna sa paligid ng ife. Nakakita si Silas ng ilang lata ng masarap na soda sa ilalim ng upuan. Binuksan nila ang tig-isa at uminom. Naging masigla ang pakiramdam ni Iris at nang hiram ng music player ni Silas, nakinig ng mga lumang tugtugin at nagsimulang sumayaw ng tango sa gitna ng gymnasium. Di nagtagal, natagpuan ni na Felix at Elton ang kanilang kinaroroonan, ngunit nakaharang ang bakal na pinto at hindi nila ito mabuksan. Ang isa pang labasan naman ay barado ng mga zombie, kaya wala silang magawa kundi maghintay muna doon. Sinabi ni Felix na hahanap siya ng ibang daan upang makaiwas sa mga zombie at matulungan silang buksan ang pinto. Samantala, natagpuan ni na Huck at Hope ang imbakan ng pagkain ng paaralan, ngunit may isang nakakatakot na zombie sa loob na may bali ang binti. Inutusan ni Huck si Hope na mabilis na kumuha ng pagkain, habang siya naman ay haharap sa zombie gamit ang sibat. Kasabay nito, may biglang kumalabog na tunog mula sa maliit na pinto ng gymnasium. Hindi alam ang panganib, napilitan sina Iris at Silas na buksan ito, dahilan upang makapasok ang zombie. Sinamantala nila ang pagkakataon upang makalusot sa likod nito at sa wakas ay makatakas sa give. Sa pagdaan nila, nakarating sila sa basement. Doon, nakakita sila ng flare at ginamit ito upang maliwanagan ang paligid. Ngunit labis sa inaasahan ang dami ng mga zombie sa basement. Napilitan silang lumaban habang umaatras, ginagamit ang mga bakal na pinto upang ikulong ang mga zombie. Sa kanilang pagkabigo, bawat silid ay may mga zombie rin, at ang bakal na pinto na dapat sana ay daan ng pagtakas ay ayaw bumukas. Sinubukan ni Silas na buksan ito, ngunit nang hindi nagtagumpay, ginamit na lamang niya ang lakas ng katawan, nakipagbuno sa mga zombie. Sa gitna ng buhay at kamatayang sandali, muling nanlumo ang kanyang katawan, ngunit nagawa pa rin niyang pabagsakin ang isang zombie at durugin ang ulo nito. Dito na bunyag na minsan niyang napunta sa ospital ang isang kaklase noong siya ay nasa gitnang baitang pa lamang. Simula noon, lumayo sa kanya ang mga guro at kaklase, dahilan upang maging mahiyain at mababang loob si Silas. Sa mga sandaling iyon, muling nakasama ni Felix sina Huck at ang iba, matapos niyang matagumpay na makalibot sa ibang daan gamit ang kanyang kakayahang magbukas ng kandado. Binuksan niya ang selyadong pinto matapos patayin ang mga zombie sa paligid. Nagawa niyang mapigilan ang nagwawalang si Silas. Dahil sa nakakatakot na karanasang iyon, napagtanto ni Elton ang sarili niyang kahinaan, kaya't kusang loob siyang pumanig kay Felix at sinimulang hikayatin ang lahat na bumalik. Si Silas, na nagkasakit, ay umupo ng mag-isa nang hindi nagsasalita. Nilapitan siya ni Iris upang aliwin at nalaman niyang sa loob ng mga taon ay iniiwasan si Silas ng kanilang mga kaklase dahil sa mga tsismis na pinatay raw niya ang sarili niyang mga magulang sa gitna ng pagkabaliw. Hindi pinaniwalaan ni Iris ang mga tsismis na iyon. Sa ngayon, 2 beses na siyang iniligtas ni Silas at mas pinili niyang paniwalaan ang panig nito. Sa mga oras na iyon, humupa na ang bagyo sa labas. Sa mungkahi ni Felix, naghanda ang lahat upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Bago umalis, voluntaryong nag-alok si Elton na kumuha ng panggrupong litrato bilang alaala ng kanilang pakikipagsapalaran sa paaralan. Simula nang sumiklab ang zombie apokalipse, ang dating abalang tulay ng Mississippi River ay naging isang abandonadong guho na lamang. Ang mga barkong iniwan at lumubog ay nakakalat sa magkabilang pampang ng ilog. Upang makatawid ang grupo ng mga nakaligtas sa malawak na Mississippi, kailangan nilang bumuo ng bagong bangka. Mabilis na napansin ni Iris ang ilang itinapong asul na bariles sa pampang. Sa tulong ng ilang tabla at lubid, maaari silang makagawa ng bangkang makakatawid sa ilog. Upang makalikom ng sapat na materyales, nagtungo sila sa isang abandonadong bodega sa malapit, kung saan nakakita sila ng maraming lubid at mga talim ng bentilador na maaaring gamiting propeller. Napansin ni Elton ang isang kalansay na may suot na checkered na kamiseta. Ang tanawing iyon ay hindi niya napigilang magpaalala ng hapon bago ang sakuna.
Ikinukwento noon ng kanyang ama at buntis na ina sa kanya ang kasaysayan ng pagkamatay ng mga dinosaur. Hindi niya alam na makalipas lamang ang isang dekada, mga tao na ang magiging nanganganib na uri. Higit pa roon, hindi niya inasahan na ang kanyang ina, na umalis upang magtrabaho pagkatapos noon, ay makakasalubong si Hope at ang kanyang ina, at tuluyang mamamatay sa kamay ni Hope. Habang abala si Elton sa pag-alala, natipon na ng iba ang karamihan sa mga materyales para sa bangka. Upang mapatakbo ito, nakakita pa sila ng isang antigong steam engine at agad nilang sinimulang buuin ang bangka. Gayunman, matapos nila itong mabuo, napagtanto nilang hindi sapat ang pagsusunog lang ng kahoy upang mapagana ang steam engine. Sa sandaling iyon, naalala ni Elton ang malaking inventaryo ng nail polish sa bodega. Ang mga iyon ay madaling magliyab at sumabog, baka sakaling magamit. Dahil dito, bumalik siya at sisila sa bodega upang maghanap ng nail polish. Samantala, napagpasyahan ni Felix na isama si Iris sa isa pang bodega upang maghanap ng gasolina. Hindi inaasahan, biglang kumulog at kumidlat sa maliwanag na langit. Tinamaan ng kidlat ang poste ng kuryente sa tabi ng bodega, na nasira ang pinto at nagpakawala ng grupo ng mga umuungol na zombie. Nang maramdaman ang panganib, agad na pinatakbo ni Felix si Iris pabalik. Samantala, sina Huck at Hope na naiwan sa pampang ay hindi rin nagpapahinga. Pinag-aaralan nila kung paano mapatakbo ang steam engine. Sa kasamaang palad, napuno lamang nila ng makapal na usok ang paligid at hindi pa rin ito gumana ng maayos. Sa mga oras na iyon, bumalik na ang dalawang grupo na naghanap ng gasolina. Di tulad ni Felix na walang nakuha, nakakuha sina Elton at Silas ng ilang bariles ng nail polish. Ibinuhos nila ito sa steam engine at nagsimula itong umandar ng maayos. Ngunit sandali lamang ang kanilang tuwa dahil natanggal ang sinturo ng steam engine. Dahil nakakabit na ito sa maliit na bangka, masyadong masikip ang pagitan para makalusot ang isang normal na tao. Sa puntong iyon, paparating na rin ang mga zombie na pinalaya ng kidlat. Upang protektahan ang lahat, ginamit ni Felix ang pamingwit na nakita niya at tinali ito sa mga kalapit na puno na nakabuo ng di nakikitang bitag. Nahulog sa patibong ang mga walang isip na zombie. Karamihan sa kanila ay napatigil sa linya ng pamingwit, ngunit may ilang nakalusot sa magkabilang gilid. Sa kabutihang palad, agad na dumating sina Hope at Iris upang tulungan si Felix na harangin ang mga zombie na nagbigay kay Felix ng pagkakataong isa-isahin silang patumbahin. Kasabay nito, nag-ambag din si Elton sa grupo. Noong araw ng sakuna, ikinulong siya ng kanyang ama sa isang kahon sa loob ng ilang araw, dahilan ng kanyang takot sa masisikip na lugar. Ngunit para sa kaligtasan ng grupo, nagpasya siyang harapin ang sariling takot. Gumapang siya sa ilalim ng bangka at, gaya ng inaasahan, natagpuan niya ang nahulog na sinturon. Ilang minuto lang ang lumipas at naayos na niya ito. Ngunit nang handa na siyang lumabas, natuklasan niyang naipit siya. Nagsimulang manginig si Elton habang bumabalik sa isip niya ang mga nakakatakot na alaala ng kanyang pagkabata. Sa kabutihang palad, agad na bumalik sina Felix at ang iba pa. Sabay-sabay nila siyang hinila palabas gamit ang pinagsamang lakas. Hindi kalayuan, may grupo ng mga zombie na dahan-dahang papalapit sa ilog. Dahil wala ng oras upang mag-impake, nagmamadaling tumakbo ang lahat patungo sa hulihan ng bangka, pilit itong itinutulak papasok sa tubig. Sa kanilang pagkadismaya, sa kabila ng pagsisikap, hindi gumalaw ni kaunti ang bangka. Nang makita ni Hope na papalapit na ang mga zombie, desperado niyang iminungkahi na iwanan na lang ang bangka at tumakbo para sa kanilang buhay. Sa kritikal na sandaling iyon, pinakalma ng bihasang si Felix ang grupo. Nakakita siya ng mahabang tabla upang maitulak ang bangka. Habang lumulubog ang araw at tinatamaan ng pulang liwanag ang kanilang mga mukha, sa wakas ay nakangiti silang lahat. Hindi nagtagal, nakarating ang lahat sa kabilang pampang. Nakakita sila ng lugar na may bakod na kawad sa gilid ng pampang, doon sila nagtayo ng kampo at nagsindi ng bonfire. Nagpasya si Huck na maglibot habang tahimik pa ang paligid. Sinabi niyang babalik siya pagkalipas ng 48 oras at na huwag silang mag-alala. Samantala, si Elton ay lubog sa pag-alala, nakatitig sa photo album ng kanyang pamilya buong gabi. Nilapitan siya ni Hope upang aliwin, ngunit nang makita niya ang larawan ng ina ni Elton, nabigla siya. Lumalabas na ang buntis na babaeng napatay niya noong araw ng sakuna ay ina pala ni Elton. Biglang, isang binatang lalaki ang lumitaw mula sa kagubatan sa tabi ng ilog.
Paglabas pa lang niya, kumapit siya sa isang sanga ng puno at hinarap ang iba. Palihim na lumapit si Felix mula sa likuran at mabilis na pinigilan ang posibleng gulo. Ipinakilala ng binata ang sarili bilang si Percy, dating mayaman at walang alalahanin, ngunit naging malungkot ang buhay matapos ang sakuna. Ang taos-pusong kwento niya ay tumimo kina Iris at sa kanyang kapatid, kaya ibinahagi nila kay Percy ang ilang dilatang pagkain na naipon nila. Habang gutom na kumakain si Percy, taos-puso siyang nagpasalamat at binanggit na dati siyang may kotse, ngunit nanakaw iyon ng dalawang nakaligtas. Iminungkahi niyang kung tutulungan siya ng grupo na mabawi ang kotse, maaari niyang ihatid sila kahit saan nila gustuhin. Dahil kailangan din ng grupo ng transportasyon na pauo sila. Kinabukasan ng maaga, nag-impake sila at nagtungo sa bayan na binanggit ni Percy. Pagpasok pa lang nila sa bayan, agad nilang nakita ang truck. Dahan-dahan silang lumapit at natuklasan nilang ang magnanakaw na kumuha ng kotse ni Percy ay nakahandus sa isa upuan ng driver, patay na. Inilipat ni na Percy at Felix ang bangkay, ngunit hindi nila mahanap ang susi ng kotse. Ipinaalam ni Percy sa grupo na may kasamahan ang magnanakaw na nakatira sa kalapit na gusali. Malamang na nag-away sila at nasa partner na ang susi. Dahil dito, dali-daling nagtungo si Percy sa gusali. Iniwan ni Felix ang tatlo upang bantayan ang kotse, habang siya at ang iba ay palihim na sumunod kay Percy. Sa pasukan ng gusali, sumilip si Felix sa butas ng pinto nang bigla itong bumukas mula sa loob. Si Percy iyon na pumasok pala sa likurang pinto. Inatasan ni Felix ang dalawang tao na bantayan ang pasukan, habang siya at si Percy ay naghiwalay upang hanapin ang kalaban sa loob ng gusali. Matapos maghintay ng matagal sa kotse at walang bumabalik, nabahala si Iris. Iniwan niya si Silas sa kotse at nagtungo sa likurang pinto upang tulungan ang mga kasamahan. Hindi inaasahan, pagpasok niya ay nakarinig siya ng mga yabag na papalapit. Naghanda si Iris upang umatake, ngunit napagtanto niyang si Percy iyon. Upang maiwasan ang pagkakamali, iminungkahi ni Iris na magkasama silang kumilos. Ngunit biglang may kamay ng zombie na umabot mula sa katabing silid, tangkang sumali sa labanan. Hindi ito pinansin ni na Percy at Iris at mabilis silang umakyat sa hagdan. Sa ikalawang palapag, sumugod sila sa isang silid at nakita ang isang upos ng sigarilyong mainit pa, hudyat na may nagmamadaling umalis. Matapos ang mabilisang paghahanap, natagpuan nila ang susi ng kotse sa isang sofa. Habang naghahanda silang bumalik sa kotse, napansin ni Percy ang kanyang bagahe sa isang silid. Hiniling niyang mauna na si Iris bumaba habang kukunin niya ang kanyang mga gamit. Habang nasa kalagitnaan ng pagbaba si Iris, nakarinig siya ng putok ng baril mula sa itaas. Agad siyang bumalik at natagpuang wala na si Percy, at ang kanyang bagahe ay puno ng mga dyaryo. Napagtanto niyang naloko siya, kaya kinuha niya ang kanyang sibat at sinimulang hanapin si Percy. Nakadinig siya ng ingay mula sa banyo, binuksan niya ang pinto, at natagpuan ang isang kulubot na zombie na nakahiga sa bathtub. Samantala, si Silas na nagbabantay sa kotse ay hindi napansin na ang bangkay ng driver sa lupa ay dahan-dahang tumayo. Kinuha ng lalaki ang lahat ng bagahe, tumalon papasok sa kotse, at agad itong pinaandar. Agad na humabol si Silas, may hawak na wrench. Pinakamabilis na nakaresponde si Hope at agad ding sumunod. Samantala, maingat na nililinis ni Felix ang daan mula sa mga zombie, ngunit hindi pa niya napapansin na si Percy ay tumalon sa isa pang gusali at tumatakas sa mga bubong. Narinig ni Iris ang kaguluhan sa labas at agad ding tumakbo upang humabol, ngunit hindi siya pamilyar sa lugar at matapos ang ilang hakbang. Napalakad siya at nahulog sa isang kalapit na lalagyan. Samantala, nakarating si Percy sa likurang eskinita at nakasakay sa kotse ng kanyang kasamahan. Ang bumagsak na si Iris ay natagpuang ang lalagyan ay hindi lamang puno ng basura, kundi pati na rin ng ilang gutom na zombie. Alam niyang labis siyang dehado sa bilang, kaya't mabilis siyang humingi ng tulong sa radyo. Agad namang rumesponde ang grupo upang iligtas siya, sinisikap na buksan ang kandado ng lalagyan. Gayunman, ang ingay na nagawa nila kanina ay nakaakit ng isang malaking grupo ng mga zombie na humarang sa kanilang daraanan. Nang tila wala ng pag-asa, laking gulat nila nang bumalik si Percy at ang driver. Ang kanilang military truck ay madaling nagdurog sa karamihan ng mga zombie, dahilan upang matagumpay na makatakas ang grupo. Bumalik sila sa pampang ng ilog Mississippi. Galit na galit sina Felix at ang iba pa,
agad nilang inalis ang armas ni na Percy at ng Draver, pinataas ang kanilang mga kamay at pinahiga upang umamin sa kanilang ginawa. Ngunit iginiit ni na Percy at ng kanyang tiyo na kung hindi sila bumalik upang iligtas ang grupo, matagal na sana silang naging pagkain ng mga zombie. Dahil dito, nagkasundo ang dalawang panig na kalimutan na ang nangyari at muling nagsama-sama. Nagpakitang gilas pa ang tiyo ni Percy ng ilang magic tricks para sa lahat. Bago ang apokalipse, iyon ang kanyang hanapbuhay. Pagkatapos ng sakuna, napilitan silang umasa sa panlilinlang upang mabuhay. Matapos ang pag-uusap, nagkasundo ang magtiyo na ihatid ang grupo sa kanilang patutunguhan. Medyo nakahinga ng maluwag ang lahat. Nang maghiwa-hiwalay na ang mga tao, nilapitan ni Felix ang tiyo ni Percy upang makipag-usap. Ngunit mapanuring tumingin ang tiyo sa tatlong bilog na simbolo sa jacket ni Felix at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Felix na ito ay natatanging sagisag ng komunidad ng Omaha, ngunit tila nagduda pa rin ang tiyo. Lumapit siya sa kotse at pinunit ang bahagi ng takip na nagbunyag ng parehong tatlong bilog na simbolo. Sinabi niya kay Felix na ang mga organisasyong may ganitong simbolo ay may maraming military truck at maging mga armadong helicopter. Ang sasakyang ito raw ay mula sa isang lalaking nakaitim na uniforme na may parehong simbolo. Nanahimik si Felix. Wala nang magawa ang tiyo kundi tanungin kung matutulungan ba sila ni Felix sakaling makasalubong nila ang mga sundalong nakaitim. Sa pagkakataong ito, nagbigay ng tiyak na sagot si Felix. Nang marinig ng tiyo ang katiyakan ni Felix, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag at pumayag na ihatid sila kahit saan man makarating. Pagsapit ng gabi, nagtanghal ng shadow puppet show ang magtiyo para sa lahat na nagdala ng alon ng nostalgia sa grupo. Sa bisperas ng zombie apocalypse, si Hawk, isang elite soldier ng Marine Corps, ay nasa isang club, gumaganap ng blindfolded dart throw para sa kanyang mga kasamahan. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis na hagis, tumama ng eksakto sa bulse ang dart na nagpasigaw ng tuwa sa mga lalaking sundalo. Ngunit si Huck, na walang interes sa papuri, ay umorder ng beer at nakipag-inuman lamang sa kanyang kasamang may peklat sa mukha. Habang sila ay nag-iinuman, biglang lumabas sa gihi ang balita tungkol sa biglaang pagsiklab ng zombie crisis. Pagkatapos nito, narinig ang emergency alarm sa buong kampo militar. Gaya ng dati, nagbigay ng masiglang talumpati ang komandante upang palakasin ang loob ng mga sundalo. Gayunman, sa pagtatapos ng kanyang talumpati, seryoso niyang binalaan ang lahat na unahin ang sariling kaligtasan at walang pagdadalawang isip na barilin ang sinumang nilalang na banta sa kanila. Makalipas ang ilang sandali, pumasok sina Huck at ang kanyang mga kasamahan sa isang gusali. Hindi nagtagal, nakasalubong nila ang dalawang natitigatig na zombie. Pagkatapos ng ilang putok ng baril, hindi bumagsak ang mga zombie gaya ng inaasahan. Kumuha ng inisyatiba si Huck, pinaputukan sila sa ulo, at nagawang mapabagsak ang mga ito bago pa siya malapitan. Ibinaba rin niya ang night vision device sa kanyang helmet. Sa pamamagitan ng pagkakaiba ng temperatura ng mga zombie at tao, madali nilang napatay ang mga zombie na humalo sa magulong karamihan at nailigtas ang mga natitirang survivor pabalik sa base. Doon nila natuklasan na karamihan sa mga kasamahang masayang nagtatawanan at nagkukwentuhan bago sila umalis ay pinaslang na. Ipinahayag ng commanding officer ang pinakabagong utos, patayin ng walang pinipili ang lahat ng may buhay sa lungsod. Dati, dahil hindi matukoy kung sino ang zombie at sino ang sibilyan, masyadong marami ang nasawi sa mga sundalo. Sa ilalim ng utos ng opisyal, napilitan ang mga sundalo na itutok ang kanilang mga baril sa mga survivor na kakaligtas pa lang nila. Ngunit bago pa man maibigay ang utos na magpaputok, biglang sinipa ni Huck ang circuit breaker. Nang lumubog sa kadiliman ang base, agad nagliyab ang kanyang submachine gun. Sa isang iglap, ang commanding officer at ang mga sundalong nagpapaputok ay sabay-sabay na nasawi. Pagkatapos ng insidente, itinapon ni Huck ang kanyang uniforme, pumasok sa University of Omaha, at naging isang iginagalang na sibilyan. Gayunman, kahit lumipas na ang 10 taon, patuloy pa rin siyang binabagabag ng mga nakakatakot na alaala ng gabing iyon. Sa araw na iyon, si Huck, na nasa isang scouting mission, ay nagising mula sa isa na namang bangungot. Inayos niya ang kanyang mga baril at bala at nagsimulang umuwi. Hindi nagtagal, nakakita siya ng pares ng bagong military boots at isang kakaibang medalya sa tabi ng isang bangkay. Nang mahawakan niya ang medalya, tila may napagtanto siya.
Pagkatapos mag-ayos, nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makita niya ang truck ng kanyang mga kasamahan sa unahan at muling nabuo ang grupo na naghahanap kay Eve Bennett. Matapos ang ilang oras ng biyahe, nakakita sila ng bodega para pansamantalang masilungan. Kinuha ni Huck ang military boots na nakuha niya at inihagis ito kay Silas bilang regalo. Tuwa-tuwa si Silas at niyakap ang mga bota na parang kayamanang natagpuan. Dahil kailangan nila ng gasolina, pinangunahan ng magtiyuhin ang grupo papunta sa supply point ng Civic Republic. Naghiwa-hiwalay sila upang maghanap ng gasolina. Sa pagkakataong ito, magkasama sina Huck at Hope. Masikip at madilim ang loob ng gusali at hindi sinasadyang nahuli si Hope ng isang sugatang sundalo. Dahil sa pag-aalala sa kaligtasan ni Hope, itinabi muna ni Huck ang kanyang baril at tinaas ang kanyang mga kamay, layuning makipag-ayos sa sundalo. Nakita niya ang kagat ng zombie sa binti ng sundalo at napagtanto niyang nahawa na ito. Agad niyang sinabi rito na ang kanyang hita ay inaatake na ng virus na papunta sa utak niya. Ang tanging paraan para mailigtas siya ay ang agad na pagputol ng kanyang binti. Dahil sa propesyonal na kilos ni Huck, itinulak ng sundalo si Hope palayo at hinayaang suriin ni Huck ang sugat niya. Ngunit sa hindi inaasahan, lumapit si Huck, inagaw ang baril gamit ang isang kamay at hinawakan ang liig ng sundalo gamit ang isa pa, saka ito binaril. Sa takot at pag-iyak ni Hope, sinamantala ni Huck ang pagkakataon para turuan siya na ang sundalo ay nahawa na at wala ng pag-asa. Ngunit para mapanatiling ligtas si Hope, kailangan niyang ipaniwala rito na may kaunting pag-asa pa. Ito ang malupit na realidad ng kanilang mundo. Samantala, natagpuan ni na Felix at ng kanyang tiyuhin ang nakatagong gasolina at nadiskubre rin ng tiyuhin ang isang libro ng encrypted data na iniwan ng Civic Republic. Dahil sa pangamba na maaaring bumalik ang mga sundalo ng Civic Republic, hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad na umalis. Nang magkampo sila kinagabihan, hindi na napigilan ni Percy ang kanyang nararamdaman at medyo clumsy na inihayag ang kagustuhan niyang ligawan si Iris. Mula sa malayo, napuno ng inggit si Silas. Dahil sa kanyang timbang at hindi kaakit-akit na hitsura, pakiramdam niya ay wala siyang laban kay Percy. Kalaunan, lumapit si Hope kay Huck para humanap ng kaaliwan dahil sa kanyang pagkadismaya. Sinabi ni Huck sa kanya na ayos lang magkamali hanggat natututo sila at inaayos ang kanilang asal sa hinaharap. Lahat ay magiging maayos din samantala, dumating si Iris sa napagkasundo ang tagpuan gaya ng ipinangako. Lubos siyang naantig nang makita ang art background na inihanda ni Percy gamit ang mga klasikong larawan ng sining at agad siyang naupo. Laking gulat niya nang makatulog siya sa paghihintay kay Percy na hindi kailanman dumating. Naramdaman niyang may mali, kaya pumasok siya sa silid ng magtiyuhin at nadiskubre niyang nakabulagta si tito ni Percy sa sariling dugo. Agad siyang sumigaw ng tulong. Mabilis na napansin ni Felix ang isang aninong nagtatago sa pantry malapit doon. Dali-dali niyang hinugot ang kanyang baril at maingat na binuksan ang malaking pinto ng pantry at natagpuan niya roong mahina si Silas. Batay sa mga pahiwatig sa lugar, pinaghinalaan ni Felix na si Silas ang pumatay sa tito ni Percy. Matapos nilang ilibing ang bangkay, ikinulong nila si Silas sa bakuran at bumalik sa silid upang pag-usapan kung ano ang gagawin sa kanya. Parehong naniwala sina Felix at Huck na si Silas ang pumatay. Sa kabila ng paghahanap, wala silang nakitang ebidensya na may ibang taong sangkot. Ang wrench ni Silas ay may bahid ng dugo ng tito, kaya malaki ang posibilidad na pinatay niya ito sa bugso ng galit. Ngunit hindi sumang-ayon sina Iris at Elton. Ipinunto nila na sina Percy at ang kanyang tito ay mga manloloko na tiyak na maraming kaaway at maaaring isa sa mga iyon ang pumatay at isinisi kay Silas. Dagdag pa nila, wala namang motibo si Silas para pumatay. Ngunit sinabi ni Huck na alam niya ang motibo at dali-daling tumakbo papunta sa bakuran, hinukay ang mga gamit ni Silas at natagpuan ang isang larawan ni Iris. Tila lihim na inibig ni Silas si Iris, kaya naging krimen ang pag-ibig ang kanyang motibo. Habang pinag-uusapan ni na Felix at Huck kung ibabalik ba si Silas sa Omaha, lumapit si Elton kay Silas at sinabi niyang naniniwala siya sa kanyang kawalang sala. Ngunit nanahimik lamang si Silas, nababalot ng sakit ng kanyang nakaraan. Sa alaala ni Silas, palaging nakakatakot ang kanyang ama, madalas umuwi itong lasing at sinasaktan ang kanyang asawa't anak. Minsan, napilitan si Silas na lumaban at pinalo niya ang ama gamit ang picture frame,
hanggang sa mawalan siya ng kontrol at bugbugin ito ng husto. Biglang tumunog ang doorbell. Agad na binuksan ni Silas ang pinto at nakita ang kanilang kapitbahay na nakarinig ng ingay at sinilip sila. Tinanong siya nito kung gusto niyang pansamantalang tumuloy sa bahay niya. Ngunit tumanggi si Silas, sinabing kaya nilang ayusin ang problema ng kanilang pamilya. Umalis ang kapitbahay at nang lumingon si Silas, wala na ang kanyang ama. Nagmadali siyang umakyat at doon nakita niyang nanginginig ang ama habang nakatalikod. Mabilis siyang humingi ng tawad, ngunit nang humarap ito, namamaga at kulay asul na ang mukha, isa na itong zombie at biglang sumugod sa kanya. Tinulak ni Silas ang ama at dinampot ang lampshade bilang panlaban, pero nang makita niyang hirap nang lumakad ang ama, hindi niya magawang manakit. Wala siyang nagawa kundi umatras papunta sa kanyang silid, isinara ang pinto, humiga sa sahig, at isinuot ang kanyang headphones upang takpan ang ingay ng katok ng ama sa pinto gamit ang malakas na tugtog. Sa ilalim ng dagundong ng musika, tuluyang hindi na narinig ni Silas ang mga katok ng ama at nagsimulang tumakas sa realidad. Pagkatapos tumigil ang tunog ng tape, dahan-dahan siyang bumangon. Idinikit niya ang tainga sa pinto upang pakinggan kung may galaw pa sa ibaba. Di nagtagal, narinig niya ang tunog ng susi, bumalik na ang kanyang ina. Agad siyang bumaba, ngunit nauna ang zombified na ama, nakikipagbuno sa ina, desperadong gustong makatikim ng laman nito. Mabilis na tumakbo si Silas at hinila palayo ang ama. Sinubukan siyang kagatin nito kaya naglaban sila. Sa huli, natalo ni Silas ang ama dahil sa lakas niya at naipin down ito sa sahig. Pero hindi pa rin huminto ang ama, kaya wala nang nagawa si Silas kundi itaas ang ulo nito at paulit-ulit na ibangga sa sahig, hanggang sa maging durog na parang niligis na patatas ang ulo nito. Nang makita ni Silas ang sariling mga kamay na puno ng dugo, humingi siya ng tulong sa ina, ngunit laking hilakbot niya nang makitang takot na takot ito sa kanya. Nakita siya ng ina bilang isang halimaw. Ang kawalan ng tiwala mula sa sariling pamilya ang naging demonyong baon ni Silas sa kanyang puso. Kamakailan, nagkaroon na siya ng mga totoong kaibigan, ngunit ngayong araw, muli siyang pinaghihinalaan. Pagkaalis ni Elton, isang gumagalang zombie ang nakakita kay Silas at nagsimulang bumangga sa bakod, gutom na gutom. Sa puntong iyon, labis na nawala ng pag-asa si Silas, hindi na siya sumigaw ng tulong. Habang pinapanood niyang binabasag ng zombie ang bakod at gumagapang papalapit, ipinikit ni Silas ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating si Hope. Pinatay niya ang zombie at tinanong si Silas kung bakit hindi ito humingi ng tulong. Hindi siya sinagot ni Silas, bagkus tinanong kung bakit siya iniligtas. Sagot ni Hope, masyado ng maraming tao ang namatay sa zombie apokalipse, at ayaw na niyang may isa pa sa mga kaibigan niya ang mawala. Pagkasabi nito, tumakbo siya sa pader upang ayusin ito. Kinabukasan, dinala ni Iris ang artwork mula sa mga gamit ni Silas at nilapitan siya para magpaliwanag. Ngunit hindi nagsalita si Silas, ngumiti lamang at sinabing napakaganda ng mga guhit. Gusto ni Iris marinig mula sa kanya na wala siyang pinatay, ngunit bigla na lang tumayo si Silas, pinalaya na pala niya ang sarili mula sa pagkakagapos. Tahimik niyang sinabi kay Iris na nakawala siya pa kagabi pa, at nanatili lang siya roon para sa kanya, ayaw niyang makita si Iris na nagdurusa. Inamin niyang pinatay niya sina Percy at ang kanyang tito. Kasabay nito, sinabi rin niyang minsan niyang napatay ang kanyang ama sa bugso ng galit. Pagkatapos niyang sabihin na palagi niyang aalalahanin si Iris, tumalikod siya at umalis. Nang marinig ng lahat ang tungkol sa pag-alis ni Silas, wala silang alam kung ano ang gagawin. Ngunit nagpasya si Elton na hanapin at ibalik si Silas. Hindi niya kayang hayaang mabuhay ito na pasan ang bigat ng kasalanan. Bago umalis, nilapitan ni Elton si Hope upang magpaalam, sinabing sa paglalakbay niyang ito, hahanapin din niya ang matagal na niyang nawawalang ina. Upang pigilan siyang malagay sa panganib, inamin ni Hope na noong gabing naganap ang trahedya, aksidenteng pumutok ang isang baril na naging dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ni Elton. Ipinakita pa niya ang pendant ng ina bilang patunay. Lubos na nagulantang si Elton sa revelasyong iyon. Hindi niya akalaing ang minamahal niya ang mismong pumatay sa kanyang ina. Bitbit ang kanyang bag, umalis siyang tuliro. Ngunit paglabas pa lang ng pinto, nadapa siya sa hagdan. Sa harap niya ay isang payat na zombie, nakapako at ginagawang pagkain ng mga baging. Tinitigan niya ito ng walang emosyon, nakikita rito ang sariling gulo at pagkawasak.
Samantala, si Silas, na naglakbay mag-isa, ay hindi na iwasang harapin ang isang umaataking zombie. Nakakagulat, hindi na siya ang dating duwag na binatilyo. Walang pag-aalinlangan niyang pinulot ang isang kahoy na pamalo at binasag ang ulo ng zombie isa-isang hampas. Pagkatapos, itinapon niya ang kanyang Walkman at, nang hindi lumilingon, naglakad papasok sa ilang. Sa loob ng grupo, lumitaw na ang tunay na taksil. Habang nasa isang scouting mission, palihim na nakipagkita si Hawk kay Colonel Koblik mula sa Civic Republic. Tila may malalim silang ugnayan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Elton na naglalakbay ng mag-isa. Hindi pa rin niya matanggap ang totoong dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina, kaya tumakas siya at humanap ng tahimik na lugar upang pakalmahin ang isip. Kinuha niya ang librong iniwan ng kanyang ina. Sa paglipas ng mga taon, tuwing nalulungkot siya, ang pagbabasa ng librong ito ang laging nagpapatahimik sa kanya. Ngunit ngayon, habang lalo niyang binabasa, lalo rin siyang nababalisa. Sa bugso ng emosyon, sinimulan niyang punitin ang mga pahina at itapon ang mga ito. Habang pinapanood niyang nagliliparan sa hangin ang regalo ng kanyang ina, agad siyang nagsisi. Mabilis niyang pinulot ang kanyang mga gamit at tumakbo upang habulin ang mga pahina. Nagkataon, isa sa mga pahina ay napunta sa isang patak ng sariwang dugo, senyales na may nasugatang tao. Kaya sinundan ni Elton ang bakas ng dugo. Habang sinusundan niya ito, biglang tumalon ang isang zombie. Habang naghahanda si Elton na lumaban, bigla na lang bumagsak ang zombie. Mula sa likuran, lumabas si Percy, may hawak na patalim, at pinagdudahan si Elton kung paano niya siya natagpuan. Ngunit hindi nagtagal, nawalan siya ng malay dahil sa labis na pagdurugo. Agad siyang binendahan ni Elton, ngunit nakatawag ito ng pansin ng mga zombie dahil sa amoy ng dugo. Wala nang ibang magawa si Elton kundi tumakbo, kinalagkad si Percy. Pagkalipas ng ilang daang metro, napagtanto niyang imposibleng makatakas habang maihinihila, kaya nagpasya siyang lumaban habang mailakas pa siya. Hinarap ni Elton ang apat na zombie. May dala lamang siyang pisi ng pangisda, kaya tinadyakan niya ang pinakamalapit na zombie at lumipad ito. Pagkatapos, pinaikot niya ang pisi sa dalawa pa, dahilan para sila'y matumba. Habang papalapit ang huling zombie, pinulot ni Elton ang malaking wrench at mabilis na ginawang durog ang ulo nito. Pagkaalis ni Elton, apat na lang ang natira sa grupo. Nang salakayin sila ng mga zombie sa kalagitnaan ng gabi, kinailangan nilang lumaban para makaligtas. Sinubukang protektahan ni Felix ang iba, ngunit nasugatan ang kaliwang paa niya sa isang kawad. Sa kabila ng sakit, nagpatuloy siya hanggang sa pagsikat ng araw. Pagkatapos, nakakita ang apat ng isang abandonadong villa at doon nagpahinga. Matapos siyang balutan ng benda, sinabi ni Hawk kay Felix na malalim ang sugat nito at baka hindi na makasabay sa grupo. Iminungkahi niyang siya na lamang at ang dalawang babae ang mauna at si Felix ay magpahinga muna. Ayaw maging pabigat ni Felix kaya pumayag agad. Hindi niya alam, ang sugat sa paa niya ay hindi dulot ng kawad kundi si Hawk mismo ang sumaksak sa kanya noong kaguluhan ng nakaraang gabi. Lumalabas na layunin ni Hawk na ihiwalay si Felix at siya na lang ang magdadala sa dalawang babae kay Colonel Koblet. Nang marinig ni Iris ang plano ni Hawk na iwan si Felix, tumutol siya. Dahil sa pagpupumilit ni Hawk, nagsimulang pagdudahan ni Iris ang tunay nitong intensyon at ibinahagi niya ito kay Hope. Ngunit sa hindi inaasahan, ipinahayag ni Hope ang kanyang tiwala kay Hawk na minsang nagligtas ng kanyang buhay. Hindi maunawaan ni Iris ang pananaw ng kapatid at naghiwalay silang may tampuhan. Nang hating gabi, palihim na nag-impake si Hope at hinanap si Hawk. Sinabi niya rito na hindi kailanman iiwan ni Iris si Felix, kaya nagpasya siyang siya na lang ang aalis mag-isa. Upang makarating agad sa New York, nagpasya siyang sumama kay Hawk at umalis na. Sa sandaling iyon, nag-iisip si Hawk kung paano lokohin ang magkapatid, ngunit nang kusang lumapit si Hope, agad siyang pumayag. Plano niyang ihatid muna si Hope kay Colonel Koblet at saka naharapin si Iris. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakbay, biglang tumunog ang walkie-talkie sa bag ni Hawk. Nagpaalam siyang pupunta sa banyo at lumayo bago ito buksan. Ilang sandali pa, narinig niya ang tinig ni Elton. Akala nito ay magkasama pa sina Felix at Hawk at sinabi niyang natagpuan na niya si Percy. Agad na tinanong ni Hawk kung nasaan sila. Walang kamalay-malay si Elton at agad niyang sinabi ang lokasyon. Pagkasabi pa lang niya, dumating si Percy at pinatay ang walkie-talkie.
Sa hirap, sinabi niyang si Hawk mismo ang umatake sa kanila noong gabing iyon. Sa puntong ito, akala ni Hawk ay nasa kanya ang kalamangan. Dinala niya si Hope habang tumatawa, hindi niya alam na hindi ganoon ka-inosente si Hope. Sa katunayan, bago pa man magsimula ang pagdududa ni Iris, nabasag na ni Hope ang code na ginagamit ni Hawk para makipag-ugnayan sa labas. Sadyang nakipagtalo siya kay Iris para magmukhang may dahilan siyang sumama kay Hawk. Dala niya ang reserbang baril ni Felix at planong hanapin ang isang liblib na lugar upang usisain si Hawk na espiya. Pagkalakad nila ng ilang milya, sinadya ni Hope na mahuli ng kaunti at dahan-dahang inilabas ang kanyang baril, sabay sabing gusto niyang makipag-usap ng seryoso kay Hawk. Ngunit tiwala si Hawk na hindi siya babarilin ni Hope, kaya walang takot na tinukso niya ito gamit ang pangalan ng yumaong ina ni Hope. Ngunit biglang nagpaputok si Hope sa lupa, babala na kung hindi aamin si Hawk, ang susunod na bala ay sa ulo nito. Walang nagawa si Hawk kundi itaas ang mga kamay at umamin, isa siyang espiya mula sa Civic Republic at nilinlang niya ang magkapatid upang makidnap sila. Sa kasamaang palad, narinig ng mga zombie ang putok ng baril at nagsimulang maglapitan. Habang papalapit ang mga ito, lalong tumaas ang tensyon. Sa huli, napilitan si Hope na barilin ang isang zombie. Sinabi ni Hawk na dapat ay malamig na sandata lang ang gamitin laban sa mga zombie, dahil ang tuloy-tuloy na putok ay mag-aakit ng mas marami pa. Lahat sila ay mapapahamak kapag nangyari iyon. Habang sinasabi niya ito, hinugot na niya ang kanyang sandata at sinimulang labanan ang mga zombie sa paligid. Napilitan si Hope na itabi ang kanyang baril at lumaban kasama si Hawk. Matapos ang matinding laban, nagtagumpay silang patayin lahat ng zombie. Tila nagkaroon ng kaliwanagan si Hawk at sinabi ang totoo, na ang taong nagpadala ng distress message sa magkapatid noong una ay hindi ang kanilang ama na si E. Bennett, kundi siya mismo. Ginawa niya ito para mapasunod silang umalis ng umahan ng kusa. Bukod pa rito, inamin niyang siya rin ang umatak kina Percy at sa kanyang tito, dahil kung itinuloy nila ang rutang nasa mapa, makakapasok sila sa teritoryo ng Civic Republic. Ayon sa patakaran, sinumang makadiskubre ng Civic Republic ay papatayin agad, sa mismong lugar. Ginawa niya iyon upang mailigtas ang buhay ng lahat. Nagulat si Hope sa revelasyon. Tinanong niya si Hawk kung bakit siya ang pinili ng Civic Republic. Tiningnan muna ni Hawk si Hope mula ulo hanggang paa bago sabihin na madali nitong kayang i-decode ang mga code ng Civic Republic. Naniniwala siya na ang isang henyo tulad ni Hope ay dapat nasa unahan ng muling pagbangon ng sangkatauhan. Kaya ginawa niya ang lahat para mailabas sila mula sa umaha. Ngayon ay naghanda na siya ng isang helikoptero na ilang milya ang layo. Kapag nakasakay na si Hope sa helikoptero, maaari na siyang dumiretso sa New York upang muling makasama ang kanyang ama. Habang papadilim na, kailangan muna nilang maghanap ng silid para magpahinga. Sa kabilang banda, napansin din ni na Iris at Felix na tumakas sina Hawk at Hope sa kalagitnaan ng gabi. Maging ang baril ni Felix ay ninakaw pa ni Hope. Naalala ni Iris ang pag-uusap nila ni Hope kagabi at napagtanto niyang tila alam ni Hope na si Hawk ay isang espiya. Ang biglaang pag-alis nito kasama si Hawk ay tila sinadya. Upang makumpirma ang hinala ni Iris, pumasok sila sa silid ni Hawk at nadiskubre ang mga istante na punang gamot. Kung naibigay lang sana ni Hawk ang mga gamot na iyon kay Felix noon pa, baka mas gumaling na siya ngayon. Nagmadali si Iris na dalhin ang mga gamot upang gamutin si Felix. Nang muling nakagalaw si Felix, inayos nila ang kotse na iniwan ni Percy. Pinatakbo nila ito at sinundan ang direksyong tinahak ni na Hope. Habang nagpapahinga sina Hawk at Hope sa isang lumang gusali, biglang narinig nila ang ugong ng makina ng sasakyan mula sa kalsada. Mabilis na pinatay ni Hawk ang ilaw sa silid, ngunit huminto ang sasakyan sa may pintuan. Nang matanto niyang nadiskubre na sila, napilitan si Hawk na magpanggap na nagulat at lumabas para salubungin sila. Ngunit agad siyang hinarap ni Iris at sinabing kunwari lang itong walang alam sa mga gamot. Ipinaliwanag ni Hawk na isa lamang iyong hindi pagkakaunawaan. Ngayon na ayos na raw ang truck, maaari na raw silang umalis muli. Nagpanggap siyang walang pakialam at hiningi kay Felix ang mga susi ng kotse, sabay sabing tutulungan niyang dalhin ang mga gamit pabalik. Kumindat si Felix at sinenyasan si Hawk na kunin ang susi. Pagkakuha nito, biglang kinuha ni Felix ang baril at itinutok kay Hawk, na naging simula ng isa na namang pagtatanungan.
Wala nang nagawa si Hawk kundi ilantad muli ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nang makita ni Felix na ang pinakakatiwalaan niyang kasama ay isa palang espiya ng Civic Republic, napatigil siya sa pagkagulat. Mabilis namang inagaw ni Hawk ang baril ni Felix at nagsimula silang magtagisan ng lakas. Ilang sandali pa, aksidenteng nahulog ang lampara sa pasilyo at nagliyab ang Villa. Mabilis na tumakbo sina Iris at Hope papunta sa pinto. Ngunit sina Felix at Hawk ay patuloy pa rin sa laban, hindi namamalayan ang naglalagablab na apoy sa paligid. Naghabulan sila mula sala, papuntang kusina, hanggang sa bakuran. Inilabas ni Hope ang kanyang baril, ngunit dahil sobrang lapit ng dalawa, nag-alinlangan siyang bumaril matapos tutukan ng matagal. Sa sandaling iyon, may ilang zombies na naakit at nagsimulang sumugod. Mabilis na kumuha si Iris ng sibat para harangin ang mga ito, habang ikinabit ni Hope ang silencer sa kanyang baril at nagsimulang barilin ang mga paparating na zombies. Kalaunan, nakalamang si Hawk. Nang muntik na niyang tapusin si Felix, tinanggal ni Hope ang silencer at nagpaputok sa air. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril sa sarili, dahilan para matigilan si Hawk at umatras. Sinabi ni Hope na kusa siyang babalik sa Civic Republic, ngunit dapat tumigil si Hawk at ang grupo nito sa paghabol kina Felix at Iris. Kung tatanggi si Hawk, babarilin niya ang sarili. Walang nagawa si Hawk kundi pumayag at pagkatapos ay umalis silang dalawa sakay ng kotse. Kinabukasan, nakarating sila sa lugar kung saan nakaparada ang helikoptero. Personal na dumating si Colonel Koblik kasama ang kanyang mga tauhan upang salubungin sila. Sa biyahe, patuloy niyang binubulungan si Hope na malapit na nitong makita ang kanyang ama. Samantala, sina Iris at Felix ay walang nagawa kundi maglakad pa uwi ng mag-isa. Habang naglalakad, isang grupo ng mga tao ang lumitaw mula sa ulap ng hamog, kabilang ang isang lalaking nakasuot ng sombrero, ang matalik na kaibigan ni Hope. Samantala, si Silas na umalis ng mag-isa ay nag-iihaw ng kuneho sa tabi ng isang abandonadong bodega. Pagkatapos maluto, binalot niya ito at nagsimulang kumain sa loob. Ngunit aksidenteng nahulog ang ihawan at naglabas ng maitim na usok. Si Elton, na hinihila si Percy sakay ng kariton, ay nakakita ng usok at agad na nagmadaling pumunta roon. Tuwa siyang tuwa nang muling makita ang kanyang kaibigan at ipinakilala si Percy na nasa kariton. Sa pagdating ni Percy, napatunayan na ang kasalanan ni Silas ay hindi totoo. Kaya napagpasyahan ng tatlo na bumalik at ibunyag si Hawk. Ngunit bago pa nila maisakatuparan ito, dumating ang isang transport truck mula sa Civic Republic na malinaw na naakit ng usok. Mabilis silang nag-impake at tumakas, ngunit kahit anong bilis nila ay hindi nila maiwan ang mga humahabol. Sinabi ni Silas na may alam siyang lihim na daan para matakasan ang mga ito. Pinangunahan niya ang grupo sa mabilisang pagtakbo hanggang marating nila ang isang bakod na may alambre. Hindi na makatakbo si Percy dahil patuloy na dumudugo ang kanyang sugat at ayaw niyang maging pabigat. Ngunit iginiit ni Silas na hindi niya iiwan ang kanyang mga kasamahan. Binuksan niya ang bakod at pinauna sina Percy at Elton. Pagkatapos ay isinara niya ito, inihagis ang kanyang bag sa kabila, at sinugatan ang sarili gamit ang kutsilyo bago tumakbo sa kabaligtarang direksyon. Malinaw na inialay niya ang sarili upang mailigaw ang kalaban. Upang hindi masayang ang sakripisyo ni Silas, luha ang nagpatuloy sina Percy at Elton. Tumakbo si Silas ng halos kalahating gabi, ngunit sa huli ay napalibutan siya ng mga sundalo ng Civic Republic. Wala na siyang nagawa kundi itaas ang mga kamay at sumuko. At dito na nagtatapos ang unang season. Kung gusto niyo ng pangalawang season nito, paabutin natin ng 500 likes at itutuloy natin. Maraming salamat sa panonood.